Sa video pong ito mga kababayan, ngayong araw, dito po sa ating content, meron po tayong napakahalagang tanong sa ating mga kababayang DDS. At ang tanong pong ito ay may kaakibat na paggalang at pagrespeto dahil gusto po nating pakinggan nila tayo at nang tayo magkaroon ng maayos na usapan. May paggalang po at pagrespeto ang tanong na ito at sana po ay makakuha kami ng maayos na sagot mula sa ating mga kababayang DDS. Kung matatandaan po natin noong taong 2016, nung eleksyon, kasagsagan po ng pangampanya, si dating Pangulong Duterte na hindi pa siya nanalo noon, dating mayor pa yata siya ng Davao City, at si Senator Alan Peter Cayetano, sa pagkakaalala ko, senador na siya noon, na tatakbo siyang Vice President bilang running mate ni dating Pangulong Duterte nung mayor pa si dating Pangulong Duterte. Kung matatandaan niyo po, kasagsagan ng eleksyon 2016, sila pong dalawa ay nangako na pipirma sila ng bank waiver para po mabulatlat ng taong bayan or mailantad sa publiko ang laman ng kanilang bangko. Hinahamon po nila ang kanilang mga katunggali sa eleksyon ng 2016. Pero alam naman po natin pare-pareho na hindi natupad yan. Ang tumupad po niyan, si Mayor Leni Robredo, si Senator Trillanes, and if I'm not mistaken, si dating DILG Secretary Mar Rojas. So, ang nangako po ay sila dating Pangulong Duterte at si Senator Cayetano, pero ang tumupad yung mga katunggali nila, sila Mayor Leni at sila Senator Trillanes. Ngayon, ito po yung tanong ko. Noong 2016, nung pinangako yan ng tandem ng Cayetano Duterte, maraming DDS ang natuwa at naniwala na gagawin yan ni dating Pangulong Duterte at ni Senator Cayetano. Kaya binoto nila ang tandem ng Cayetano Duterte tandem. Dahil inakala nila na pipirma ng bank waiver ang tandem ng Cayetano at Duterte, kaya yung mga DDS noon, 16 million, tuwan-tuwa dahil ang pangako ng tandem na Cayetano Duterte ay maging transparent sa taong bayan, kaya ilalantad nila sa taong bayan ang kanilang mga bank transactions, bank records, kaya pipirma sila ng waiver. Pero again, hindi po natupad yan. Sa pagkakaalam ko, nagkaroon pa nga ng pagtatalo dyan si Senator Trillanes at si Panelo dahil hindi tumupad si dating Pangulong Duterte na pumirma ng waiver dahil meron pong akusasyon si Senator Trillanes na merong, if I'm not mistaken, bilyones na halaga ng pera sa bangko si dating Pangulong Duterte sa BPI, Julio Vargas Street Branch, if I'm not mistaken. So, hindi po natupad yan. Pero, i-remind po natin ang ating mga kababayang DDS. Yan ang isa sa pinakamahalagang rason kung bakit sila bumoto sa tambalang Cayetano Duterte. Dahil gusto nila ng transparency. Gusto nila na mapigilan ng korupsyon. Yan po kasi yung pangako ng tandem na Cayetano Duterte. Pipirma kami ng waiver, bank waiver, para maging transparent at nang mapigilan ang korupsyon. Ito, tignan nyo po yung picture na ipinapakita ko sa inyo. At pwede nyo naman pong saliksikin yan. May mga articles po dyan, para ma-remind po kayo. So, uulitin ko. Yan yung isa sa pinakamahalagang rason kung bakit nyo sinuportahan ang tandem na Duterte Cayetano noong 2016 election. Again, ulitin po natin. Isa yan sa pinakamahalagang rason kung bakit binoto ng 16 million DDS na sa palagay ko hindi na po 16 million ngayon. Yan po ang isa sa pinakamahalagang rason ng mga DDS kung bakit sila bumoto at kung bakit nila ipinanalo si dating Pangulong Duterte at kung bakit sila sumuporta kay Senator Cayetano noong 2016. Ngayon, fast forward 2025-2026 mga kababayan. Si VP Sara po ay nakasala ngayon sa isang impeachment trial dahil sa mga akusasyon ng ill-gotten wealth, bribery, at kung ano-ano pa pong articles of impeachment. 4 po yun, if I'm not mistaken. Pero mag-focus po tayo dun sa ill-gotten wealth. Ang isa sa mga pinagtalunan nung nakaraang impeachment trial ay ang pagpapasubpina sa mga financial records ni VP Sara Duterte, gaya ng bank, tax, and AMLA records, mga kababayan.
Ang pinagtataka ko po, bakit bigla pong nag-iba ang stand ng mga DDS at ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Sa pangunguna po ni Senator Alan Peter Cayetano, dahil sila po ngayon ay gagawa ng formal na liham para i-oppose yung inaprubahan ni Senate Presiding Officer sa impeachment trial na si Senator Jesus Escudero. Inaprubahan niya ang pagpapasubpina sa mga bank records, tax records at AMLA records from 2007 up to 2022 ni VP Sara Duterte. Although, alam naman po natin may mga limitations, ano? Pero, it's a win pa rin po para sa mga Pilipino kung ako ang tatanungin nyo dahil naaprobahan po ng presiding officer ang pagpapasubpina sa mga dokumentong ito. Ngayon, ang tanong nga po natin, si Senator Alan Peter Cayetano na katandem ni dating Pangulong Duterte na nanguna doon sa kanilang campaign promise na hindi naman nila tinupad. Campaign promise na pipirma daw sila ng bank waiver for transparency at para ma-prevent ang korupsyon na again hindi nila tinupad. Bakit ngayon sila naman ngayon ang nangunguna para ma-prevent po na busisi ng impeachment court ang financial records ni VP Sara para makita kung meron bang korupsyon or kung may katotohanan ba ang mga ill-gotten wealth. Bakit ngayon pine-prevent ng Duterte-aligned senators? If I'm not mistaken, nandyan si Senator Amy, Senator Cayetano, Alan Cayetano, Senator Camille Villar, and Senator Legarda. No? Mga Duterte-aligned senators, kung totoo kayo na anti-corruption and pro-transparency and pro-good governance, good government, at kayo mga DDS, kung totoong galit kayo sa korupsyon at gusto niyo ng transparency, dahil yan naman ang nauna yung stand noong 2016, kaya nga kayo bumoto, uulitin ko, kaya kayo bumoto at sumuporta kay dating Pangulong Duterte at kay Senator Alan Peter Cayetano dahil nangako sila na pipirma sila ng bank waiver. Noon, tuwan-tuwa kayo sa ganyang campaign promise na hindi natupad. Bakit ngayon na ini-implement yan? Yung ikinatuwa nyo noong 2016, ini-implement kay VP Sara Duterte para malaman kung siya'y guilty or inosente pagdating sa ill-gotten wealth. Bakit kayo kumukontra? Bakit biglang ayaw nyo na? Bakit kayo yung nagagalit? At ito nga po, yung mga Duterte-aligned senators ay nangunguna na gumawa ng liham para i-oppose iyan. Para sumalungat, para kontrahin. Hindi po ba mga kababayan? Again, i-remind lang po namin kayo, yan po yung kinatuwa nyo mga DDS, no? At yan ang pinangako ni Senator Alan Peter Cayetano sa inyo. At yan ang reason kung bakit, or isa sa mga reasons kung bakit nyo binoto at sinuportahan si dating Pangulong Duterte at si Senator Alan Peter Cayetano noong 2016 election. Bakit ngayon nag-iba na? Ngayong ini-implement na kay VP Sara Duterte. Anong nangyari? Totoo ba kayo na anti-corruption? Or galit lang kayo sa mga hindi kaalyado ng Duterte family or ng Duterte camp? Kasi ang obserbasyon namin, kapag yung mga sistema or yung mga bagay-bagay na i-implement para malabanan ng korupsyon, pag hindi sa kaalyado ng Duterte family, ito i-implement, nananawagan kayo ng implementation. Nananawagan kayo ng pagbusisi. Kayo'y sumusuporta. Pero bakit pagdating na Duterte family na or mga kaalyado ng mga Duterte ang bubusisiin at hihinga ng accountability at transparency, biglang kayo naman ay dumidepensa, kumukontra, sumasalungat at pinaglalaban nyo para hindi matuloy, kagaya ng pagpapasubpina dito sa mga financial records, tax, bank, and AMLA record ni VP Sara Duterte. Bakit kayo nagkaganyan? Bakit nag-iba ang inyong stand? Hindi po ba mga kababayan, bakit pagdating sa mga Duterte, sa Duterte family at sa kanilang mga kaalyado, defensive kayo, protective kayo,
kahit sa tingin nyo naman ay wala namang mawawala sa kanila kapag ito ay kanilang sinunod. Sa totoo lang, sa mga kababayan nating DDS, yung paglalantad, yung pagbibigay sa impeachment court ng chance na mabusisi ang bank records, tax records at AMLA records ni VP Sara Duterte ay isang malaking tool ng kampo ni VP Sara Duterte, ng kanyang defense lawyers at ni VP Sara Duterte mismo. Yan po ang magiging isa sa pinakamalaking ebidensya nila para i-debunk ang akusasyon laban sa kanya na meron siyang ill-gotten wealth. Dahil kapag naipakita niya na malinis ang kanyang bank transactions, ang laman ng kanyang bangko, at maayos siyang nagbabayad ng buwis, kapag naipakita niya, uulitin ko, kapag naipakita niya na malinis ang kanyang bangko, malinis ang mga pumapasok na pera sa kanyang bangko, malinis at maayos ang kanyang pagbabayad ng buwis, malinis at hindi galing sa mga di umano'y sindikato or dirty money ang mga pera niya sa bangko, yun po ay magiging isang napakalaking oportunidad kay VP Sara para ipahiya ang kanyang mga accusers, ang kanyang mga detractors at ang kanyang mga kritiko. Hindi po ba dapat tinitake niya ito bilang isang magandang oportunidad para ipahiya ang kanyang mga kalaban na nag-aakusa sa kanya na meron siyang ill-gotten wealth? Hindi po ba, mga kababayan naming DDS? Hindi ba ito ay isang napakagandang opportunity sa kampo ni VP Sara para ipakita sa mga Pilipino na siya'y malinis at siya ay dapat pagkatiwalaan dahil wala siyang ill-gotten wealth, kaya ipapakita niya ang kanyang bank transactions, ang kanyang tax records at AMLA transactions. Dahil kung totoo pong malinis at wala pong dirty money at maayos po ang lahat sa kanyang financial records, wala pong dapat ikatakot. Ngayon, balik po tayo dun sa tanong natin. Bakit noong 2016, pabor kayo sa transparency and accountability, kaya nga kayo bumoto kay dating Pangulong Duterte at kay Senator Alan Peter Cayetano na nangako na pipirma ng bank waiver para ma-prevent ang korupsyon at maging transparent ang mga politiko na hindi naman nila tinupad? Bakit noon pabor na pabor kayo, ngayong pagdating sa kay VP Sara na iyan ay i-implement yung transparency, accountability sa pamamagitan ng pagpapasubpina sa kanyang mga financial records, bakit kayo umukontra, nagagalit at umu-oppose, or kayo po ay gustong pigilan mangyari ito? Kagaya po ng grupo ng mga Duterte-aligned senators na sila Senator Alan Peter Cayetano. Bakit nagkaganyan? Wala pong mawawala kay VP Sara kung mapapatunayan niyang inosente siya gamit ang mga financial records na ito. As a matter of fact, makakakuha pa nga siguro siya ng mas maraming suporta dahil mapapatunayan niya sa mga Pilipino na siya'y dapat pagkatiwalaan, malinis siya at tapat siya sa taong bayan dahil wala siyang ill-gotten wealth. Pero bakit kabaliktaran ang nakikita natin? Bakit pinipigilan? Bakit tila natatakot? At bakit ayaw patunayan sa mga Pilipino na malinis at walang dirty money na pumapasok sa bangko niya? Dahil kung ganyan po ang pinapakita ng kampo ni VP Sara at ni VP Sara, maraming Pilipino po ang maniniwala sa akusasyon ni Senator Trillanes na tumatanggap sila di umano silang magkakapatid ng pera mula sa sindikato po ng ipinagbabawal na gamot or ng alam nyo na. So kayo na po ang sumugot niyan, mga kababayan naming DDS. Bakit nag-iba ang stand nyo? Noong 2016, pabor kayo sa transparency and accountability. Ngayong 2024, 2025, 2026, hindi na kayo pabor at kayo na ang kumukontra. May I remind you, si VP Leni Robredo at si Senator Trillanes po, kahit walang kaso sa korte, kahit walang impeachment na kinakaharap, sila po ay kusang loob na pumirma ng bank waivers para mabusisi ang kanilang mga bank transaction. In my opinion, yan po ang ginagawa ng mga taong walang kinakatakutan dahil wala pong ginawang mali or illegal at walang ginawang kasalanan sa mga Pilipino.
dapat ganyan po. Wala kang dapat ikatakot kung malinis ka at kung wala kang ginawang iligal. So, sana masagot ng ating mga kababayang DDS yung ating katanungan na may paggalang at pagrespeto sa kanila. Bakit nung panahong 2016 election, pinangakuan kayo ng transparency and accountability ng tandem na Cayetano Duterte na pipirma sila ng bank waiver na hindi tinupad? Noon ay tuwan-tuwa kayo kaya kayo bumoto sa kanila. Bakit ngayon iba na? Bakit tila kayo ang natatakot na tila takot kayo na baka may mabulgar na hindi tama, na may mabulgar na hindi magugustuhan ng mga Pilipino, na parang takot kayo na mabuking si VP Sara Duterte? Kayo na po ang sumagot, mga kababayan namin DDS, at tayo na po ang humusga, mga kababayan, kung bakit at kung ano ang kanilang naging rason kung bakit sila nagbago ng stand at kung bakit sila nagkaganyan. Salamat po sa panonood.